So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano paggamit nito. So meron tayong tatlong Foxure Smart Battery Charger. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano paggamit nito. So meron tayong tatlong sample dito. Ito ay 10 ampere charging current, 12 ampere charging current, and 20 ampere charging current. Good for 12 volts na battery. Pero pwede rin siya sa 24 volts, no? Kaso nadidivide yung charging current niya by 2. So for 24 volts, 5 ampere lang to. For 24 volts, 6 ampere to. At for 24 volts, ito naman ay 10 ampere charging current. So nakamark din naman dun sa kanyang battery charger, no? Yung sinasabi ko, ayan, no? So for 12 and 24 volts battery lang to. Yan. Kung ang battery system mo ay nasa ganito lang, 12 and 24, so mas maigi meron ka nitong smart battery charger. So smart battery charger kasi napaka-dali lang siya gamitin, pipiliin mo lang yung battery type niya, and then kung saan na siyang magcha-charge, and hindi siya mag-i-stop siya pagka full charge na yung battery. So maiiwasan natin yung overcharge ng ating battery. Okay? So paano yung operation niya? Ganito lang ngayon guys, no? So sinaksak na natin yung mga battery charger natin dito. So unang-unang gagawin natin is i-plug siya sa outlet. So sa case nito, nasa extension siya, on ko na lang yung switch niya, no? Yan. So pare-pareho sila, isa lang yung button niya. So para dito sa dalawang type na to, yung nasa gitnang bilog, yun lang yung pipindutin mo. Pipindutin mo lang siya para piliin yung battery type, no? So, para sa mga nagso-solar, dalawa lang karaniwan yung ginagamit natin, no? Lead acid tsaka lithium ion phosphate, no? So, para sa lead acid, ang pipiliin mo dito is yung option na car, no? Pipindutin mo tong middle na bilog, no? Yung may ilaw, yan, car. For lead acid yan. For lithium ion phosphate, yung light PO4, ayan. No? Same lang din dito. No? So, sa 12 ampere, ganun din. Hanapin mo yung car, pindutin mo. Yan yung para sa lead acid. At para sa lithium ion phosphate, ay yung light PO4. No? And then, dito, sa 20 ampere, ayan, no? Initially, pag open mo sa kanya, car na siya. So, kung lead acid ka, okay na yan. Pero kung lithium ion phosphate ka, punditin mo itong AGM Live PO4. So, nakaset na siya ng Live PO4. So, para mag-start na yung charging niya, syempre meron tayong alligator clip. No? Ito na. So, may alligator clip yung inyong battery charger. And i-clip nyo sa positive and negative ng ating battery. So, color-coded naman tayo. Positive is red and black is negative. So, clip na natin to. So, ang ginamit natin is yung 12 ampere na smart battery charger natin. Yan, makikita nyo na nagcha-charge siya kapag ka nagbi-blink yung mga bilog, no? Umiikot-ikot siya. So, charging na yan. Nakikita naman din sa screen na nagcha-charge siya. No? So, yun lang. Hihintayin nyo lang siyang mapuno. So, pag napuno siya, hihinto na yung pag-ikot ng mga ilaw dyan, no? At may nakalagay din naman dito na full charge na siya. So, same halos sila nito. Nitong 10 ampere. Halos same na same yung display nila. Okay? And then, dito naman, para dito, so para makita nyo lang din, try din natin, syempre. So, ito, alligator clip din. Red and black. Positive and negative. Yan, ha. So, iba naman yung display nito. Mas malaking display niya. Pero, same lang din yung process niya. No? So, magcha-charge siya, hihintayin nyo na lang siya mapuno. So, mag-i-indicate naman dito na full charge na siya. No?
Yon. Mape-prevent nung inyong smart battery charger, pine-prevent niya yung pag-overcharge syempre ng battery. Kaya nga smart battery charger siya. So, yun lang. Ganun lang kasimple kung paano siya i-operate.